The Midnight Hauntings. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay ipinadala ng isa nating tagapakinig. At ito ay tungkol sa isang lalaki na namasukan bilang tagatulong sa isang morgue. Kung saan may isa siyang katrabahong embalsamador na tila may itinatagong madilim na lihim. Ako po si Joshua. At ang aking kwento ay nangyari ilang taon na ang nakalipas. Nawalan ako ng trabaho sa aking dating pinapasukan at saktong may kakilala akong kaaalis lang sa isang punerarya at kailangan ng papalit sa kanya, kaya pumayag agad ako. Mababait naman ng aking mga nakasama dito at agad akong nasanay sa mga gawain. Ngunit napansin kong may isa kaming katrabaho na iniiwasan ng karamihan. Ayaw daw kasi nitong magpatulong at gustong mapag-isa lang sa morgue. Siya si Mang Tunying at isa siyang embalsamador. Siya daw ang pinakamatagal na dito at halos dito na daw siya nakatira dahil hanggang gabi daw ay nagtatrabaho pa ito. Sa kasamaang palad ay inilipat ako bilang tagatulong sa morgue dahil nagbabalak magdagdag ang may-ari. Ako daw ay tuturuan ni Mang Tunying sa gabi habang ako ay kukuha ng kurso sa umaga. Halata sa itsura ni Mang Tunying ang pagkadismaya at naiilang din ang kilos nito sa akin. Ilang gabi ang makalipas ay may nakahihilakbot kaming nabalitaan sa aming lugar. Isang babae ang natagpo ang patay na puno ng kagat, kaya natakot kami sa kung sino ang pumatay dito. Walang kilalang kaaway ang babae at tahimik lang itong namumuhay sa malapit sa amin. Binalaan kami ng aming barangay na mag-ingat lalo na kapag gabi. Nag-aalala ako dahil sa gabi ang aking pasok sa punerarya para sa mga paggabay sa akin ni Mang Tunying. Napaisip ako kung paano ko maitatawid ang aking pagtatrabaho sa punerarya. Ngunit naisip kong subukang agahan ang aking pagbiyahe tuwing tapos ng aking klase. Ilang buwan naging tahimik ang aming barangay dahil wala na ulit na balita tungkol sa pagpatay sa babae sa kanto. Nabawasan na din ang takot ko nun, ngunit napansin kong naging maiinitin ang ulo ni Mang Tunying tuwing tinuturuan niya ako. Napansin din ng aming mga kasamahan na laging mainit ang ulo nito at kahit sila ay nasisigawan. Nagkwento ang isa naming kasamahan na nasilip niya ito isang beses sa morgue at bigla na lang siyang binagsakan ng pinto at pinagsisigawan na umalis. Dati naman daw ay mahinahon ito at nakikipag-usap pa ng maayos kahit paano. Kaya nakakapagtaka ang biglang pagbabago sa ugali nito. Kahit ako ay nadamay dahil may mga pagkakataong hindi ako pinapapasok nito sa morgue kahit schedule akong turuan niya. Nag-aalala ako sa aking sasabihin sa mga may-ari dahil hindi ako natuturuan ng maayos ni Mang Tunying. Sinabi nilang kakausapin nila ito at nagulat ako nang ipaliwanag nilang may malubhang sakit ang asawa nito, kaya siguro naging maiinitin ang ulo dahil sa stress. Ilang gabi ang lumipas at pinapapasok na ako ulit nito sa morgue. Naging malumanay na ulit ang pakikitungo nito sa akin na tila walang nangyari. Ilang gabi ang lumipas at nagulat kami nang mabalitaang namatay ang isa naming kasamahan sa trabaho. Natagpuan daw na may malaking hiwa ito sa tiyan at nakalabas na ang mga bituka at laman loob nito. May mga kagat din daw ito sa katawan at pinaghihinalaan na ang gumawa sa kanya nito ay ang salarin din na pumatay sa babaeng unang natagpuan. Kinilabutan ako sa pagbabalik ng sospek
lalo na dahil sa kakaibang gawin nito kung saan tila kinakain niya ang kanyang mga biktima. Muli akong napaaga sa aking pagbiyahe sa takot na maabutan akong mag-isang naglalakad kapag gabi papasok ng trabaho. May bali-balita pa sa aming trabaho na baka si Mang Tunying ang pumapatay dahil ang huling biktima ay ang aming kasamahan na kanyang sinigawan. Suspetsya ng aming mga kasamahan na baka may nasilip daw ito sa morgue at natakot si Mang Tunying na may nakakita sa kanyang ginagawa. Paglingon namin ay nasa likod na pala si Mang Tunying at narinig niya ang aming usapan. Imbis na magalit ay nagulat kami dahil humingi lang ito ng tawad sa amin dahil sa kanyang mga inaasal nung mga nakaraang buwan. Ikwenento na din niya ang sakit ng kanyang asawa. Kaya daw siya stress sa trabaho dahil sa iniindang sakit ng kanyang asawa kung saan meron daw itong malubhang kaso ng schizophrenia. Madalas daw ay hindi na siya kilala nito at nagiging bayolente sa kanya kaya sa trabaho niya binubuhos ang kanyang oras. Agad kaming humingi din ng tawad sa aming mga pagchismis. Naawa kami sa sitwasyon ni Mang Tunying kaya hindi na namin ulit siya pinag-usapan pa. Ilang gabi ang lumipas at saktong wala na akong ginagawa ng Biyernes kaya naisip kong dumaan sa morgue. Nang malapit na ako ay naalala kong pinagbawalan nga pala ako ni Mang Tunying, ngunit naisipan kong silipin na lang ang kanyang ginagawa. Nakarinig ako ng ibang boses kaya naisip kong may kasama si Mang Tunying. Pagsilip ko ay napasigaw ako sa aking nakita. May isang babae na kinakain ang laman loob ng iniembalsamong katawan ni Mang Tunying. Napatingin ito sa akin at tila ba ako ang susunod na aatakihin. Mabuti ay humarang si Mang Tunying at kinalma niya ito. Saktong dumating ang aming mga kasamahan at tumulong sa amin. Napag-alaman namin sa mga tanod na ang asawa ni Mang Tunying daw ang sospek sa mga pagpatay. Sadyang pinagtatakpan ito ni Mang Tunying at pinapakain ng mga lamang loob ng mga iniembalsamo sa morgue, kaya pala ayaw nitong magpapasok minsan sa loob. Dahil pinupuslit pala niya ito madalas sa punerarya para dito pakalmahin. Naging kagawian ng kanyang asawa ang pagkain sa hilaw na laman ng tao dahil sa sakit nito sa pag-iisip. Imbis na dalhin sa doktor, ay napili ni Mang Tunying na siya na lang ang mag-alaga dito. Nakulong si Mang Tunying at nadala sa isang mental hospital ang kanyang asawa kung saan ito nababantayan at mas maayos na aalagaan. Ngayon, ay ganap na akong embalsamador at ako ang pumalit kay Mang Tunying sa aming pinagtatrabahuhang punerarya. Naiintindihan kong nagawa niya iyon para sa pagtatanggol at pagmamahal sa kanyang asawa, ngunit mali pa din ang pagkonsinte sa pagpapakain ng katawan ng mga pumanaw. Dahil dapat irespeto ang mga namatay, lalo na at siya ay isang dating respetadong embalsamador.